Kahit middle of winter na dito ay hindi pa rin ako tumitigil sa pagtatanim dito sa aming backyard sa Queensland, Australia. At meron akong itatanim ngayon na isang fruit tree. Ito ay lychee, Kwai Mai Pink variety. Maraming iba-ibang hybrid ng varieties nitong lychees. Merong mga jumbo, seedless, pero mas pinili ko itong Kwai Mai Pink dahil ito daw ang pinaka-prolific na mamunga at saka maliliit yung seeds nito. At sa tingin ko itong puno na ito ay grafted kasi makikita mo yung pinagdugtungan. At sa mga nandito sa Australia na interesado rin na magtanim nito, ito ay nabili ko sa Bunnings. Naka-sale siya ng $54, dati siyang $64. Itong lychee na ang napagdesisyonan ko na itanim kapalit ng rambutan. 3 puno na kasi ng rambutan ang namatay dito sa aking garden. Very sensitive kasi sa lamig ang rambutan. At dito ko itatanim yung lychee sa gitna nitong isang garden bed kung saan nakatanim itong okra. At itong aking mga lettuces ay namulaklak na. Yung mga ibang seed pods niya ay nag-dried out na. Kokolektahin ko itong mga nag-dry na para may pangtanim ulit sa susunod. Hindi na kailangan bumili pa ulit ng bagong lettuce seeds o kaya seedlings. At lilinisan ko na itong spot na pagtataniman ko nitong lychee tree. Bubunutin ko na itong lumang puno ng purple okra at pati na rin yung mga ibang tanim na nakapalibot dito. Pinili ko na itanim ang lychee dahil ito ang closely related sa rambutan. Same family lang kasi itong rambutan at saka lychee, kaya kung papansinin nyo yung kanilang bunga halos pareho. Ang pinagkaiba lang ay medyo ma-spiky yung balat ng rambutan. Pero yung kanilang laman ay halos magkapareho. Merong translucent, juicy flesh at may iisang seed. Yung lasa nila pareho naman silang matamis pero mas favorite ko pa rin ang rambutan. At ang pinakamalapit na substitute ng rambutan ay itong lychee kaya ito na yung pinili ko na itanim dahil mas angkop ito sa klima namin dito na subtropical. Kaya hindi na ako masyadong mahihirapan na buhayin ito. Hindi kagaya ng rambutan na ultra-tropical. Gusto nila yung mainit na temperature, 20 degrees and above. Kaya madali silang mamatay kapag taglamig. At hindi rin biro ang presyo ng mga marketed na rambutan dito sa Australia. Umaabot ng $200 kasama yung postage. Mga around 8,000 pesos yon kung i-convert mo. At yung $200 na yon ay makakabili na ako ng 3 hanggang 4 na fruit trees. Kaya naisip ko doon na ako mag-focus sa mga fruit trees na subtropical. Kumukuha lang ako ng mga dahon nitong aking pigeon peas at ito ang gagawin kong pang mulch doon sa aking lychee. Itong pigeon peas or kadios ay nitrogen fixing plant kaya itong kanilang mga stems at dahon ay mayaman sa nitrogen. I-chop and drop ko lang dito sa palibot ng lychee tree para maging mulch. Nakakatulong ito na ma-retain yung moisture at kapag nag-decompose na ito ay magiging natural fertilizer sa lupa. At ganito yung itsura ng bunga ng pigeon peas or kadios. Very good source of protein itong kanyang peas. Maliban sa source of food at health benefits na binibigay nitong pigeon peas, ay napakarami ding benefits ito sa lupa at saka sa companion plants. Ito kasi ay isang nitrogen fixing plants kaya meron siyang kakayahan na gumawa ng sariling nitrogen. Ina-absorb niya ito from the air at yun ay pinupunta niya sa kanyang roots at saka nire-release sa lupa. Kaya mas nagiging mataba yung lupa at pati na rin yung mga katabing plants niya ay nakikinabang dito. Kaya isa itong pigeon peas sa pinakamagandang companion plant sa food forest garden. At madalas itong ginagamit din na pang chop and drop para maging natural na fertilizer. Kaya dito sa aking garden ay ini-spread out ko itong mga pigeon peas kasi ginagamit ko sila na pang soil improver. At namulaklak na pala itong aking variegated nasturtium. Ito ay isang edible flowers, pati rin yung kanyang dahon at yang seed pods ay nakakain. Itong kanyang bulaklak ay madalas nilalagay sa salad para may pampadagdag kulay o kaya naman ay pinang-de-decorate nila sa cake or pang-toppings nila sa mga desserts.
At kung mapapansin nyo, yung mga pigeon peas ko ay halos wala ng dahon kasi tinrim ko ito. Except lang yung mga namumunga na. Dalawang klase ng pigeon peas yung nandito sa aking garden. Merong giant at saka merong dwarf. At sa ngayon ay ginagamit ko rin sila na pang trellis ng aking mga snow peas. At meron pang mga naiwan na mga dahon ng pigeon peas. Ito naman ay i-chop and drop ko sa mga palibot ng aking mga fruit trees. At syempre pagkatapos maitanim yung lychee ay kailangan itong diligan ng mabuti. Maraming salamat sa panonood at sana ay may napulot kayo dito sa video na ito.